LR. LR, bago ko simulan ang aking kasaysayan ay nais ko po kayong batiin kasama ang lahat ng bumubuo ng radio station ng DXAE-FM 99.7 ng isang napakagandang araw o anumang oras na mabasa mo ang aking liham. LR, isa din po ako sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng iyong programa. Sa bawat liham po na iyong binabasa ay marami akong aral na natutunan at naging hudyat sa akin na ibahagi din sa lahat ang aking kasaysayan dito sa programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado. LR, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gids. 23 taong gulang, panganay sa 6 na magkakapatid, at nakatira sa Dato Paglas, Maguindanao. LR, dati po kaming nakatira sa Mlang, North Cotabato. Napunta lamang kami sa Dato Paglas nang magkasakit ang aking ina. LR, 9 years old pa lang ako noon nang magkasakit ang aking ina. Tandang-tanda ko pa noon, LR. Nagkasakit ang aking ina. Dinudugo siya ng sobra-sobra. Noong una, LR, ay paunti-unti pa lamang ang pagdurugo ni ina. Hindi niya pinapansin yon dahil akala niya ay buwan ng dalaw lamang. Pero nang mapansin ni ina na lumalakas ang daloy ng kanyang dugo, ay pinuntahan niya ang kanyang kapatid na babae para samahan siya sa bahay ng aking lolo at lola. Dahil wala ang aking ama sa mga oras na yon, dahil sa mga panahong yon ay nasa Dato Paglas si ama upang maghanap buhay para sa aming mga naiwan niya. Naiwan kaming magkakapatid sa bahay, LR. Dumating ang aking ina sa bahay ng aking lolo at lola ay lalong lumakas pa ang kanyang pagdurugo sa araw na yon. LR, hindi na nakauwi ang aking ina sa aming bahay. Dahil sa hindi na niya nakaya, kinuha na lamang kami ni na lolo at doon muna kami sa kanila nanirahan. LR, hirap na hirap si ina sa mga oras na yon. Pero wala kaming magawa dahil wala kami o wala ang aking ama. LR, hindi namin ang gagawin o hindi namin alam ang gagawin. Hindi kasi matawagan si ama kasi hindi pa uso ang cellphone noon. Pag nakita ko ang aking ina ay awang-awa ako sa kanya, Ate LR. Hanggang sa merong lumabas na 3 malalaking dugo, saka pa lamang tumigil ang pagdurugo ng aking ina. Kinabukasan ay pinuntahan ng aking lolo ang aking ama para sabihin ang nangyari sa aking ina. Dumating ang aking ama ay kita niya si ina na mahina na ang katawan. Hindi namin madala sa hospital dahil sobrang layo, LR. At isa pa, wala din kaming kapera-pera. Gamot lang ay nabibili namin para kay ina. Hanggang sa lumipas ang ilang araw ay magaling na ang aking ina. Kaya naman umuwi na kami sa aming bahay, LR. LR, akala namin ay magaling na ang aking ina. Pero hindi pa pala, LR. 5 araw lang kami sa aming bahay ay bumalik ang sakit ng aking ina. Pero hindi naman siya nagdurugo pa. Yun nga lang ay mas matindi pa pala. Dahil hindi na niya kayang umupo. Makakaupo lamang siya kapag inaalalayan siya ng aking ama, pinapakain at pinapaliguan.
LR ang bunso kong kapatid ko ang nag-aalaga sa kanya. Ang hirap, LR. Dahil sa hindi makadede ang aking maliit na kapatid, sa aking ina dahil sa sakit. Ang ginawa ko na lamang ay pinapadede ko ng asukal dahil wala kaming pambili ng gatas. Gabi-gabi umiiyak siya, LR. Dahil siguro sa hinahanap niya ang dede ng aking ina, inilalagay ko na lamang siya sa duyan, LR. Pero ayaw pa rin tumigil. Wala kaming tulog ng aking ama magdamag. Hanggang sa kinuha kami ng kapatid ni ama at dinala sa Dato Paglas. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti nang nakakaupo si ina, kaya lang hindi pa siya nakakalakad. Kapag tumatayo siya ay natutumba siya. Isang buwan, LR, hindi pa rin nakakalakad ang aking ina. Kaya sa mura kong edad ay natuto akong magtrabaho sa bukid. Sumasama ako sa lola at tita ko para magbunot ng palay. Kahit na umuulan ay nasa gitna pa rin kami ng basakan. Pagkalipas ng 2 buwan ay nakakalakad ng muli ang aking ina. At mula noon, LR, ay hindi na kami nakauwi sa Mlang at nanatili na lamang kaming nanirahan sa Dato Paglas. Pumasok na rin ako sa paaralan. Grade 1 ako noon, LR, ay pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho sa bukid kung saan may mapagkakakitaan. LR, masasabi kong hindi madali ang buhay namin dahil wala kaming sariling bukid. Kaya ang ginagawa na lamang namin ni ina ay sumasama kung saan merong nagtatanim ng palay at doon kami. LR, araw ng aking closing sa grade 1. Masaya ako dahil first honor ako. Kahit madalas hindi ako makakapasok ay naka-honor pa rin ako. LR, wala akong kasing saya noon. Sa madaling salita, LR, ay tumapak na ako sa grade 3. Nang mga nakuli ang aking ina, nahirapan din siya, LR, dahil matagal lumabas ang bata. Wala kasing nangunguna kay ina na tubig man lamang. Paglipas ng 1 oras, LR, ay lumabas din ang bata. Kaya lang patay na pala. Nagkapunit-punit na rin ang balat at kulay berde na ito. LR, sa mga oras na yon ay saka pa nagdugo si ina. Sa sobrang daming lumabas sa kanya, LR, sa pangalawang pagkakataon ay nagdurugo na naman si ina ng sobra. Nakapagtingnan mo ang lupa ay malalim na ang butas na pinapatakan ng dugo. Pulang-pula at bumubula pa. Ganun kalakas ang pagdurugo ni ina. Dahil sa dami ng dugo na nawawala sa aking ina ay humihina na rin ang katawan niya. Dumating ang doktor na kinuha nila at sinabitan ng dextrose si ina. Matapos ilagay ng doktor ang dextrose ay nagsalita si ina na nahihilo daw siya at dumidilim ang paningin niya. LR, biglang pumikit ang aking ina at wala nang hininga. Hindi na gumagalaw kaya naman umiyak na ang nakapaligid sa kanya. Samantalang ako naman ay nasa likod lang nila. Nakatayo sa may pinto, bit-bit ko ang aking kapatid. Nang makita ko ang aking ina na wala ng hininga at umiiyak din ang mga tao ay tinalon ko ang hagdanan kasama ang kapatid ko. Umiyak ako, LR. Buti na lamang hindi kami nasaktan ng kapatid ko. LR, dinala ko siya sa isang bahay. At doon ako umiyak ng umiyak at nasabi kong, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paano na kami?
maliliit pa ang mga kapatid ko. Ano na ang gagawin ko? LR, sa mga oras na yun ay dumating ang aking tito at sinabing huwag ka nang umiyak. Dahil gising na ang ina mo. LR, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Kaya naman tinakbo ko ang aking ina at nakita kong gising na nga siya. Ang tanging nasabi ni ina ay bakit kayo umiiyak? Natulog lang naman ako. Pero LR, sa totoo lang wala na siyang hininga sa mga oras na yun. Kaya tuwang-tuwa ako. Dahil buhay pa ang aking ina. Ibinalik siya ni Allah sa amin. At alhamdulillah magaling na rin si ina. LR, mabilis ang takbo ng oras, araw, buwan, at ilang taon. Nasa grade 6 na ako. Ganun na ganun pa rin ang aming pamumuhay. Hanggang sa malapit na rin ang aking graduation ay saka ko naman naisipang huminto at magtrabaho na lang upang matulungan ko ang aking mga magulang. Dahil pag wala kaming makain ay natutulog na lamang kami kapag gabi nang walang laman ang tiyan. Minsan, nangunguha kami ng saging at kangkong at yun na lamang ang kinakain namin para merong laman ang aming tiyan. Kaya nagtrabaho na lang ako, LR, bilang kasambahay sa isang guro sa aming eskwelahan. Tuwing buwan ng aking sahod ay inihahatid ko sa aking pamilya. LR, dumating ang araw ng aming graduation ay pinapunta ako ng aking among guro sa eskwelahan at may ipinapahatid sa akin. LR, masakit na makita ang mga kaklase kong nag-graduate. Napaluha na lamang ako dahil sa panghihinayang kung bakit ako huminto. Kaya umalis na lang ako, LR. Dahil hindi ko kayang tumingin sa kanila na sobrang saya nila sa pagtatapos ng elementarya. LR, habang ako'y papalayo, ay napakalungkot ko. Ang nasabi ko na lamang ay hindi pa huli ang lahat. Dahil pwede pa akong mag-aral ulit kapag makaluwag-luwag na kami, inshallah. LR, 1 taon na ako sa aking pinapasukang trabaho. Naisipan kong umuwi sa amin upang magpaalam sa aking mga magulang na ako'y mangibang bansa. Dahil hindi sapat ang aking kita sa aking trabaho, LR. Dahil 500 pesos lang ang buwan-buwan kong sahod. Kaya mas mabuti ko ng mangibang bansa. Dahil baka inshallah ay masuswerte ako. Makabili din ako ng lupa at lote na pagpapatayuan namin ng bahay. LR, umuwi ako sa amin at kinausap ang aking 2 magulang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako pinayagan ng aking ama. Umiyak na lamang ako, LR, dahil hindi ko namang pwedeng pilitin ang aking ama. Dahil ayaw ko ring maging masama ang loob niya sa akin. Kaya minabuti ko na lang manahimik at naisipang bumalik sa pinapasukan kong kasambahay. Pero huli na, LR. Dahil may kapalit na pala ako. Malungkot ako dahil naisip ko na naman ang buhay namin kung papaano na ang pang-araw-araw. Hanggang sa tinawagan ako ng aking amo para sabihing naghahanap ng kasambahay ang kanyang kapatid. Nanumbalik ang aking sigla at masaya ako na meron akong mapapasukan uli at matutulungan kong muli ang aking mga magulang. LR, ganun din ang aking ginawa. Tuwing buwan ng aking sahod ay inihahatid ko sa kanila. Minsan dumadaan ako sa palengke para bumili ng bigas, isda at iba pang pangangailangan. LR, tumaas ang aking sweldo kaya nakabili ako ng sarili kong cellphone.
Umabot ako ng 3 buwan sa bago kong amo ay naisipan ko namang mangibang bansa. LR, dumalaw akong muli sa amin at muling nagpaalam sa aking mga magulang at nagbabaka sakaling payagan na nila ako. LR, sa awa ng Allah ay pinayagan na ako ni ama. Kaya napakasaya ko noon. Bumalik ako sa aking pinagtatrabahuan na masaya. Hanggang sa inilakad ko ang aking papeles sa aking pang-iibang bansa. LR, hindi magdali ang proseso ng aking pangangailangan sa aking pag-abroad. Umabot ng 3 buwan bago ma-accomplish, LR. At visa na lamang ang kulang para tuluyan na akong makaalis. LR, 7 buwan na ako sa aking amo nang dumating ang aking visa papuntang Syria. Umuwi ako, LR, sa amin dahil isang tulog na lang sa aking mga magulang ay paalis na ako papuntang Maynila. Mabilis ang takbo ng oras ay araw na ng aking pag-alis. Ihinatid ako ng aking ina at pinsan sa bahay ng recruiter ko dahil sila na ang maghahatid sa akin sa Jensan. LR, hindi umuwi ang aking ina hanggat sa hindi pa ako nakaalis. Masakit, LR, na maiwan ang mga mahal mo sa buhay. Lalo na kung 2 taon mo pa sila bago makitang muli. Bago ako tuluyang umalis ay napayakap ako sa aking mahal na ina at napahagulgol ng iyak. Habang papaalis ang sasakyan na maghahatid sa amin ay kasunod din ang motor na sinasakyan ng aking ina at pinsan. Kumakaway kami sa isa't isa, LR. Habang luhaan. Hanggang sa papalayo na kami, hindi ko na makita ang aking ina. Dumating kami ng Jensan ay lagi pa ring tumutulo ang aking mga luha. Pero kailangan kong maging matatag para sa aking pangarap na maiahon sila sa kahirapan. LR, sumakay kami ng barko at aalis kami noong December 2, 2008. Alas 2 ng hapon, LR, habang nasa kalagitnaan kami ng dagat, ay hindi ako nawawala ng komunikasyon sa aking mga magulang. Dahil lagi ko silang tinatawagan at lagi akong ina-advise ng aking mga magulang na laging mag-iingat at huwag makalimot sa taas. December 4, 2008, alas 10 ng umaga, dumating kami ng Maynila. Habang kami ay pababa ng barko ay biglang bumuhos ang ulan. Ngunit hindi naging hadlang sa amin ang ulan na yon dahil tuloy kami sa paglalakad para hanapin ang susundo sa amin, LR. Ngunit hindi namin namalayan ay napapalayo na ang aming nilalakad. Ngunit wala pa rin kaming makita. Hanggang sa mayroong puno ng kahoy ay huminto kami para sumilong. Hindi namin napansin ang checkpoint ng mga pulis. Tinawag kami. Lumapit kami, LR, at binilang. 14 kasi kaming lahat na magkakasama-sama. LR, tinanong ang aming kasama kung saan daw ang aming punta. Sinabi naman ng aming kasama ay sa agency ang papuntahan namin. LR, pinasakay kami at dinala sa police station. Pagdating namin doon ay kinuha lahat ng tiket namin hanggang sa alas 5 na ng hapon ay nasa police station pa rin kami. Wala pa rin kaming kain. Gutom na gutom kami, LR, sa mga oras na yon. Alas 6 ng hapon ay isinakay na naman kami at dinala sa bahay na malaki at ang taas ng bakod. Yun pala ay ikinulong kami sa bahay na yon. Wala kaming nagawa kundi umiyak na lamang, LR. 5 araw na pananatili namin sa bahay na yon habang ako ay nakahiga at malalim ang pag-iisip ay tumutulo ang mga luha sa aking mga mata.
nang biglang pumukpok ang isa kong kasama. Nagulat ako at biglang napasigaw. Nanginig at sumikip ang dibdib, LR. Hindi ako makahinga. At ang tangi ko na lang narinig sa aking mga kasama ay tinatawag ang aking pangalan. Hanggang sa wala na akong matandaan, LR. Nagising na lamang ako ay nasa hospital na ako. Paglabas ko ng kwarto ay ang dami kong nakitang mga pasyente na iba't iba ang mga nangyayari. Bumalik kami sa bahay na tinulungan sa amin. Ang nakakatakot pa, LR, ay minumulto pa ang bahay na yon. Iba't ibang klase pa ang tunog ng maririnig mo. LR, inabot kami ng 20 araw sa bahay na yon. Nang isang hapon na tulog kaming lahat ay bigla kaming ginising at pinababa. Yun pala ay sa oras na yon ay makakalaya na kami dahil sa tulong ng aking mga magulang na asikasuhin kami. Nagpatulong sila, LR, para mapabilis ang aming paglaya. Umalis na kami at sa baklaran dumaan sakay ng jeep. Nang merong babaeng nakasakay sa amin na hawak-hawak ang kanyang cellphone, nang biglang may lalaking sumakay na merong dalang kutsilyo. Isaksak sana niya sa babae para agawin ang cellphone nito. LR, sa aming takot ay napasubsob kami sa unahan ng unahan. Ang babae naman ay kahit na meron na siyang sugat ay nanglalaban pa rin. Hanggang sa bumaba na ang lalaki at hindi nakuha ang cellphone. Saka kami nakahinga ng maluwag, LR. Akala namin noon katapusan na namin. Hanggang sa dumating kami ng Quiapo at sumakay ulit ng bus. Sobrang hilo na ako at sukang-suka. Dahil hindi ako sanay na sumakay ng pahinto-hinto. Dumating kami sa Tandang Sora at diretso ako sa may gilid at nakahandusay sa sakit ng ulo ko na para bang sasabog na. Nakatulog ako ng walang kain. Kinabukasan, tumawag ako sa pamilya ko at nagpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanila ay nakakulong pa rin ako. LR, 5 araw na namahinga ako sa Tandang Sora ay kinuha namin ang passport namin sa kapulisan at nag-apply ulit sa Qatar. Paglipas ng ilang araw, isa-isa na kaming nag-flight. Hanggang sa ako na ang susunod na aalis. LR, hinatid na ako sa airport. Pumasok na rin ako para mag-check-in. Paglapit ko sa counter at binigay ko ang visa ticket, pati passport ko, ay nagka-problema. Hindi ako nakaalis sa araw na yon. Bumalik ako ng bahay. Umabot pa ng 5 beses akong mag-flight ay hindi pa rin ako nakakaalis. Naabutan ng malakas na ulan, LR, nagkasakit ako. Dahil naulanan ako. Nalaman ng aking magulang kaya naman padalhan ako ng pera. Pambili ng tiket pa uwi. Pero hindi ako pumayag, LR, dahil hindi ako susuko hanggat hindi ako nararating ang aking pupuntahan. At alam kong kaya kong lampasan ang lahat ng pagsubok sa akin. Alam ko rin na hindi ako bibigyan ng Allah ng pagsubok na hindi ko kayang lampasan. Hanggang sa umabot ako ng 4 na buwan sa Maynila. 1 linggo, LR, bago ako gumaling nagpa-medical ako at kumuha ulit ng NBI at PDOS. Natapos kong lahat kunin ay araw na ng pang-6 kong flight. Nasa loob na rin ako ng airport at nagpa-check-in na naman. Panay ang aking dasal na inshallah ay makakaalis na ako. At sa awa ng Allah ay makakaalis na rin ako. Pasakay na kami ng eroplano noong March 20, 2009. Alas 7 ng umaga. Umalis ako ng Maynila at dumating ako ng March 21, 2009 sa Qatar, alas 3 naman ng hapon.
LR, kinuha ako ng driver ng agency ng Qatar nung 3:30 ng hapon. Kinausap muna ako bago ako pinatulog. 6 na araw akong namalagi sa agency dahil nagpa-medical ako ulit. Hanggang sa isang gabi ay kinuha na rin ako ng asawa ng amo ko at doon ako pinatulog sa kanila sa gabing yon. LR, kinabukasan ay pinapalinis ako ng kusina nila at mga aircon. Gabi na rin nang ihatid ako sa amo kong matanda. Pagpasok ko sa kanilang pinto ay nagbismillah muna ako bago tuluyang pumasok. Nadaanan ko ang aking amo na nagdarasal ng Maghrib. Huminto ang aking amo at hinarap ako. Sumalam ko at humalik sa kanyang noo. Kinabukasan ay pinapalinis ako ng mga bintana ng aking amo. Laging palasigaw. Pinapagalitan ako lagi dahil sa hindi tama ang aking ginagawa. Hindi ko kasi maintindihan dahil Arabic ang kanyang salita. Hanggang sa 1 buwan na ako, ang sahod ko naman ay hindi ko nahawakan dahil ang agency ang kumuha ng una kong salary. 2 buwan na rin ako ay ipinadala ko na sa aking pamilya. Mababa ang aking buwanang sweldo dahil 600 riyal. Kung ipapalit sa peso ay 600 lang. 2 buwan ko sa aking amo ay wala na akong kasama. Dahil umuwi na ang kasama ko. Tapos na ang 2 years kontrata niya at mag-isa na lang ako. Magsimula na rin akong maglinis ng kambing at manok. Paggising ko sa umaga ay yun na ang una kong ginagawa, ang maglinis ng kambing at magbigay ng pagkain nila. LR, ang baho. Masakit sa ulo. Nakakasuka. Pero kailangan kong tiisin dahil wala akong magagawa. Pagkatapos kong linisin at makaligo ako ay saka naman ako maglinis sa loob ng bahay. Sabay maglaba na rin ako. Matapos akong maglinis at maglaba ay kakain ng agahan. At saka naman pupunta sa itaas para maglinis ng mga kwarto. 5 ang kwarto sa itaas at 2 naman sa ibaba. LR, hindi madali ang magtrabaho dahil kailangan kong pabilisin ang galaw ko. Lagi akong pinapagalitan, LR. Sinisigawan ng mga alaga kong dalaga. 5 silang lahat at 6 ang amo kong babae. Wala rin akong among lalaki dahil matagal nang patay. Hindi ko na kaya ang sigaw at galit nila sa akin. Lahat ng pagmumura ay naubos na nila sa akin, LR. 6 na araw hindi ako nagtrabaho. Nagkulong ako sa aking kwarto. Natambakan ng mga lumang gamit nila. LR, sa loob ng 6 na araw na pagkukulong ko ay wala akong kain. Walang ligo at hindi rin ako umiihi, LR. Para ibalik nila ako sa agency. Pero bigo ako, LR. Dahil hindi ako nila ibinalik. Akala ko ay katapusan ng aking buhay dahil mahina na ako. Hindi ko na kayang tumayo. Pag lumakad ako ay natutumba na ako. LR, sa mga oras na yon ay ganun pa rin ang lagay ko. Nakapag-isip-isip ako na magtrabaho na lang dahil wala namang kwenta. Kahit pa siguro mamatay na ako doon ay hindi nila ako ibabalik. Hindi ako makatawag sa agency dahil wala akong cellphone, LR. Ang nasabi ko na lang sa ngayon, na ngayon pa ba ako susuko kung kailan na nandito na ako? Kahit nung nandun pa ako sa Maynila ay hindi ako sumuko. Ngayon pa kaya? At isa pa, papunta ako para sa aking mga pamilya. Hindi ko sila pwedeng biguin. Bumangon ako, LR, at pinilit kong tumayo. Pumunta ako sa kusina at kumain. Habang tumutulo ang mga luha ko.
Pagkatapos kong kumain ay naligo na rin ako at nagsimulang magtrabaho. Si Allah na lamang ang bahala sa akin. Nagtiis ako hanggang sa natapos ko ang 2 taong kontrata ko. Wala pa rin akong ipon dahil buwan-buwan akong nagpapadala sa amin. Wala rin akong nabiling lupa at wala rin akong naipatayong bahay. Dahil sa sunod-sunod na problema ng aking mga kamag-anak ay itinutulong ng aking ama ang perang ipinapadala ko. LR 2 years sa Qatar ay ang tangi ko na lamang nabili sa sarili ko ay isang kwintas na maliit. Ngunit masaya na rin ako kahit nahirap ang buhay ko sa Qatar. Nakakatulong pa rin ako sa kapwa ko. Dahil sa wala akong ipon, ay nagstay pa ako ng 1 taon. Ganun pa rin, sa tuwing nagpapadala ako para bumili ng lupa at magpatayo ng bahay, ay hindi natutuloy dahil sa iba na pupunta ang pera ko. Sobrang hirap na ako. Pagod na ako lalo na pag buwan ng Ramadan. Ang daming lulutuin at tambak-tambak na hugasan. Matatapos ako 2:00 ng madaling araw at matutulog na lang ako pagkatapos magdatsal ng Fajar. Gigising ako 7:00 ng hapon, maglilinis ng karuf o kambing. LR, ayaw ko mang bumangon pero kailangan kong gawin dahil ang dami kong trabahong naghihintay sa akin. Sobrang hirap. Lalo na kapag may sakit ako, hindi ko magawang magpahinga man lamang. Kahit na 1 minuto. Dahil pagagalitan ako at sisigawan, may kasama pang masasakit na salita. LR, tiniis ko ang lahat alang-alang sa mga mahal ko sa buhay. Natapos ko na rin ang 1 taon. 3 taon akong nakipagsapalaran sa Qatar. Kaya umuwi na ako, LR, na walang kapera-pera. Hindi pa ako pinapauwi ng amo ko dahil ipahiram niya ako sa anak niya na walang katulong. Dahil tumakas 1 buwan ako sa anak ng amo ko ay bumalik ako sa amo ko. Dumating na rin ang kapalit ko. Mahirap dahil sa loob ng 6 na buwan ay pinapasapasahan ako ng mga anak ng amo ko. Ilang araw o sa araw ng Eid ng Ramadan ay nakakuha ako ng 1,500 riyal na hadiah ng mga anak ng amo ko. Ibinili ko yun ng singsing at hikaw. Binigyan din ako ng amo ko ng hikaw. Kaya alhamdulillah. LR August 20, 2012, flight ko yun pauwi ng Pilipinas. Dumating ako sa Ninoy International Airport noong August 21, 2012. 5:00 ng hapon. Sobrang saya ko dahil nakauwi na rin ako sa ating bansa. Dumiretso ako ng Terminal 3 at bumili ng tiket papuntang Jensan. Umalis ako ng Maynila 5:00 ng madaling araw. At 1 oras, babiyahe na naman. 7:00 ng umaga, dumating ako ng Jensan. Pagbaba ko, sobrang excited ako dahil alhamdulillah, makikita ko na ang mga mahal ko sa buhay. At sa loob ng 3 taon at 10 buwan na hindi ko sila nakita. Paglabas ko sa airport ng Jensan ay nakita ko ang mga magulang ko at kapatid ko. LR, sa sobrang pananabik ko sa kanila, malayo pa lang ako ay tinakbo ko na ang aking ina at niyakap ng mahigpit. Habang umiiyak, isa-isa kong napayakap sa kanila, LR. Akala ko noon madali lang ang buhay ng isang abroad. Ang gandang pakinggan, pero hindi pala. Dahil sa likod ng pangalang abroad ay walang kasing hirap ng buhay nila. Hindi mo alam ano ang magiging kapalaran mo. At saka mo masabing buhay ka pa kapag buhay kang uuwi kapag natapakan mo na ang Pilipinas.
at kaharap mo ang mga mahal mo sa buhay. Minsan nga bangkay na lang ang umuuwi. Yung iba nga kahit bangkay hindi na makakauwi pa. Ay, ang buhay OFW. Hindi basta-basta. Dahil buhay mo ang nakataya. Napakaswerte mo kung mabait ang iyong amo. Kadalasan minamalas sa naging amo pero kahit ganon, hindi ko pinagsisihan na nakipagsapalaran ako sa ibang bansa dahil marami akong natutunan. Alhamdulillah. I'm very, very proud of being an OFW. Dumating kami sa aming bahay ay wala pa rin pinagbago ang bahay namin. Hindi na lang ako umimik. Dahil naisip ko na lang nauulit ako o pupunta ako muli sa abroad. Ayokong magtambay. Dahil paano ko makuha ang pangarap ko kung maghihintay na lang ako? May kasabihan nga na nasa Allah ang awa, nasa tao naman ang gawa. Kaya pumasok na lang ako sa loob. Ang daming taong naghihintay sa akin. Nakakatuwa sila. Ang tanging nasabi nila ay sobrang pumayat daw ako. Tumawa na lang ako. Hanggang sa 10 araw pa lang ako sa amin ay nag-apply ako ulit sa Kuwait. Pumunta ako ng MMML sa Davao at nagpa-medical, NBI, TESDA, PDOS at OWA. Matapos kong kunin sa loob ng 2 linggo ay umuwi ako sa amin para doon na lang maghintay ng visa. Wala man lang akong 1 linggo sa amin ay tinawagan na nila ako at bumalik sa Davao. Dahil dumating na ang visa ko. Bumalik ako ng Davao ng 1 buwan pa lang ako sa amin ay iiwan ko na naman silang muli. Flight ko papuntang Manila noong October 22, 2012. Dumating ako sa MMML sa Malate. 4 na araw sa Maynila nang mag-flight ako papuntang Kuwait sa Al-Khalaf Agency na ako. October 27, 2012, dumating ako sa amo ko noong October 28, 2012. LR mabait ang aking mga amo. At ngayon, 2 years and 3 months na ako dito. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin akong bahay at lupa. Dahil LR ang kinikita ko ay sa iba pa rin napupunta. Kung saan-saan ang mga kamag-anak na nangangailangan, doon binibigay ng aking ama. Ngunit, LR masaya ako at proud sa aking ama. Dahil tumutulong siya sa mga nangangailangan nang walang hinihinging kapalit. LR, hindi po ako nawawala ng pag-asa na balang araw ay magkaroon kami ng sariling lote na pagpapatayuan ko ng aming bahay inshallah. Kahit na ang dami kong naramdaman sa aking katawan ay hindi pa rin ako sumusuko hanggat kaya ko pang tumayo. Hanggang dito na lamang ang aking kasaysayan, LR. At pagpasensyahan mo na masyadong mahaba. Bago ko tuluyang magpaalam ay nais ko pong sabihin sa lahat ng tagapakinig na kahit gaano man katinding pagsubok ang ating daraanan sa buhay, huwag po tayong sumuko dahil hindi tayo bibigyan ni Allah ng pagsubok kung hindi natin kayang lampasan. Manalig lamang tayo sa Kanya dahil hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat, LR. Inshallah, lumawak pa ang iyong programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Gids ng Dato Paglas, Maguindanao. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.